Guys, kwento ko pala sa inyo tungkol kay pinsan ko, marami kasing nag-request nito ng part 3, kaya magkwento na lang ako about pa rin noon sa mga ginagawa namin. Sigurado akong maging masaya kayo nito dahil may isang araw rin noon na muntik na kaming gumawa ng hindi dapat, dahil kami lang dalawa yung tao sa bahay noon, tapos naligo ako sa CR pero sira yung lock ng CR, kaya ang ginawa ko na lang ay para malaman na may tao yung CR, nilagyan ko ng slipper ang pinto nito, pero nagtaka pa rin ako dahil biglang pumasok si pinsan sa CR habang naligo akong walang mga suot, kaya hindi maiwasan makita ni pinsan yung alaga kong tender juicy, tapos sinabihan ko siya agad na bakit pumasok siya ng diretsyo, naliligo pa ako. Tanging sagot lang niya ay iihi lang muna siya sa CR, hindi niya matiis kaya pumasok siya diretsyo. Wala na akong madaming sinasabi nun dahil open yung sa akin, walang nakabalot na kahit tuwalya dahil hindi pa ako tapos maligo nun. Kaya ako yung nag-adjust, lumabas na lang ako sa CR kahit may mga bubbles pa yung katawan ko dahil sa soap, iwan ko na lang sa kanya nun bigla na lang pumapasok, tapos yung umihi na siya, hindi naman tinatakpan yung CR, hinayaan lang niya habang nasa labas ako, kitang kita siya kaya ako pa rin yung nag-adjust, ako na yung nagsara ng pinto para sa kanya. Iwan ko na lang noon, parang okay lang sa kanya yun lahat, nasa mga 17 years old pa naman siya sa time na yun, siguro ako 16 years old. May iba pa nung galing kami sa birthday ng classmate namin, natawa na lang din ako dahil umihi ito sa kama habang katabi niya ako, kaya naligo ako sa ihi niya. Nalasing kasi ito dahil kasama ako, parang nasa isip niya na safe siya kapag umiinom dahil nandyan ako, pero ang totoo hindi naman talaga ito umiinom kapag hindi ako ang kasama. Tapos kinaumagahan nun ay hangover siya, hindi ito makatayo ng maayos, kaya pinagluto ko siya ng tinulang manok, pinaanghang ko kunti para lalabas yung pawis niya kapag mahigop niya ang sabaw. Mabuti na lang marunong na ako magluto sa panahong yun, lumaki rin kasi ako noon na tinuruan nila lolo at lola ng gawaing bahay. Dinalhan ko na sana siya ng pagkain nun sa loob ng kwarto, kaso ang baho sa loob ng kwarto dahil sa ihi, kaya pinalitan ko siya ng mga damit. Habang nagpalit ako ng mga damit, hindi naman ako nakatingin sa isang ham, pumikit na lang ako pagdating sa part nito. No choice kasi ako sa time na yun, kami lang dalawa yung tao sa bahay kaya walang ibang papalit sa mga suot niya. Grabe, sa totoo lang ang daming mga pinagdaanan ko noon, kaya lang kinaya ko lahat bilang pinsan. Siguro kapag kayo ang lalaki hindi nyo kaya ang mga ginagawa ko, lalo na yung example magpalit kayo ng damit sa pinsan nyo, lalo kapag hangover tapos nagsusuka or umihi sa kwarto. Ako kasi nasa isip ko ay kahit anong mangyari or gagawin niya, pinsan ko pa rin siya, kahit pa ganon ang pinapakita niya, wala akong ibang iisipin at gagawin dahil nasanay na ako sa mga time na yon. Sa madaling salita, nasanay na kami sa isa't isa, halos araw-araw na kaming magkasama kahit saan pumunta.